Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Mga Lods, isang good news ito para sa Converge Fiber Xers at bad news naman ito sa iba't ibang team ngayon sa PBA dahil ang Converge Fiber Xers ay magkakaroon na ng isang team consultant na dati na rin naging consultant ng Barako Ball at magbabalik siya sa PBA this time para sa Converge Fiber Xers. Ito nga ay si Raiko Toroman. Isang pagsisinyales or isa itong sinyales na hindi nagpapatalo ang Converge Fiber Xers at seryoso na makuha ang kampyonato sa paparating na Commissioner's Cup. Sa katunayan, darating na si Coach Raiko Toroman sa susunod na linggo para maobserba kung ano pa ang dapat baguhin sa sistema na ipinapatakbo ng Converge Fiber Xers. At take note ha, hindi lang siya magiging team consultant ng Converge Fiber Xers, pati na rin ng CSB or ng St. Benil. Kaya naman inaasahan sa pagdating ni Raiko Toroman sa Converge Fiber Xers, ang isa sa magiging priority nito ay kung paano mapapalakas ang Converge Fiber Xers para sa paghahanda sa Commissioner's Cup at malaki ang tsansa na mas maraming mga option ang Converge Fiber Xers pagdating sa mga import na makukuha ng Converge Fiber Xers at ano pa ang dapat i-improve sa nasabing kupunan. Samantala, isa itong good news para sa PBA dahil matapos ang ilang buwan pamamahinga ng Bay Area Dragons ay magbabalik na ang Bay Area Dragons sa paparating na Commissioner's Cup na mag-uumpisa ngayon October 15. At ayon nga sa isang report ay nagpasa na ng final lineup ang Converge Fiber Xers. Naipasa na nila ang 12-man lineup ng Converge Fiber Xers sa PBA Commissioner's Office. At ayon nga sa isang report, mayroong 4 na player na bago ang Converge Fiber, rather ang Bay Area Dragons. At ito ay mga kakaibang mga players dahil mas lalong lalakas ang Bay Area Dragons dahil ang kanilang mga weaknesses sa mga nakaraan or sa nakaraan Commissioner's Cup ay kanila nang binigyan ng pansin. At isa rin sa nagpapagulat sa karamihan sa PBA ngayon dahil wala pang idinideklarang import ang Bay Area Dragons. So malaki ang posibilidad na si Andrew Nicholson at Miles Powell ay hindi na magbabalik PBA at malaki ang tsansa na magkakaroon ng bagong import ang Bay Area Dragons. Kaya naman marami ang nag-aabang. Ito na ba ang final na decision ng Bay Area Dragons? Dahil nga sa height limit na restriction ng PBA ay malaki ang posibilidad na magbago ng import ang Bay Area Dragons. At ayon sa isang ulat, mukhang mas malakas ang kukunin nilang import at isa itong NBA veteran at batang-bata pa. At ayon sa isang report, kung hindi man makuha si Andrew Nicholson ng Bay Area Dragons ay malaki ang posibilidad na ibang team sa PBA ay tinatarget din si Andrew Nicholson dahil magkakaroon ng chance ang ibang team sa PBA dahil nga wala ng rights ang Bay Area Dragons kung pakakawalan si Andrew Nicholson. At ayon sa isang report, tila yata nag-aabang ang SMB sa isang malaking posibilidad na hindi na paglalaro ni Andrew Nicholson sa Bay Area Dragons, or else kung hindi or si Andrew Nicholson man ang magiging import ng Bay Area Dragons, malaki rin ang tsansa ng SMB kukunin si Miles Powell dahil nga isa itong deadly shooter. Ito ngayon ang hinahanap ng SMB na magiging import, isang deadly shooter at the same time naglalaro ng 1 and 2 and 3 position na kung saan magkukomplement nga kay Junmar Fajardo. Kaya kaabang-abang ang mga susunod na linggo, lalong-lalo na sa papalapit na PBA draft, kung sino-sino mga import ang ipapadala ng bawat team at kung sino talaga ang magiging import
ng Bay Area Dragons. Ano sa tingin nyo? Tama bang magpalit ng import ang Bay Area Dragons at pakawalan na si Andrew Nicholson at Miles Powell? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Kagawad at sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Rubio Magbanwa ng Bye-Bye City, Leyte, at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-share at paki-follow, ganun din sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.